you be seated? Let's have communion. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So let us continue to embrace the presence of God in this place, even as the elements of communion are being distributed. Let us focus our attention on the Lord who gave His life for you and me. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And even for those who are joining us via Rock, I hope you have your elements with you also. We want you to be here physically, but for whatever reason, hindi po kayo naka-join, I hope that you have elements with you now so that you can also partake with us. At this point, can we all lift up the bread? Let us focus on Christ. What we are doing now is not an ordinary meal. Ito po ay tinalaga ng Panginoong Jesucristo mismo sa Kanyang mga alagad upang tayo po ay umalala sa Kanya. Father, we give you glory and we give you praise as we partake of the elements of communion, starting with the bread. We thank you so much that Christ gave His entire life, and that would mean even His own body, subjected to torture, that He took beating, so that your word will be fulfilled, that by the stripes of your Son, we will find healing. So right now, Lord, as your people are partaking, we are remembering the broken body of Jesus Christ, that through Him we will find wholeness. Thank you, Lord. In Jesus Christ's name, amen. Let's all partake by faith. Can we all lift the cup? Father, as we remember Jesus Christ, and through the blood that was shed out for the forgiveness of our sins, we are reminded that anyone who trusts in Christ Jesus have been completely forgiven of their sins. We have been freed from a lifestyle of sin. We have been rescued, totally redeemed, translated from darkness into light. And because of that, we can walk in holiness. We can walk in righteousness na bunga ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. So we thank you and we honor you in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Can we all partake by faith? Thank you, Jesus. Right now, anyone who wants to receive prayer, if you're sick in your body now, I would like you to stand up wherever you are right now. We'll be praying for you. Hallelujah. Anyone po? Thank you, Father. Lord Jesus, anyone who stood up, bawat tumayo, na alam nila sa kanilang mga sarili, mayroon po silang karamdaman o mayroon po silang kondisyon na kanila pong inaalaala o inaalaala, Panginoon, or nagiging kabalisahan nila, Panginoon. Sa mga oras na ito, as your people are standing up, they are standing up in faith. Hindi po ang karamdaman ang mananatili sa kanila, kundi po ang kalusugan na binayaran ng Panginoong Jesucristo. Kaya mawala ulo hanggang talampakan ng aking mga kapatid, dumaloy ang kagalingan
na tanging ikaw lamang ang kayang magkaloob. We cancel out any form of sickness and disease. You created our physical body. Ikaw ang nagbigay nito. Kaya ikaw din, Panginoon, ang magme-maintain nito. Kaya thank you so much, Lord, that your people are free from any sickness and disease. And we know, Lord, that you, our Creator, is able to totally allow full recovery sa buhay ng bawat isa. Even those that are joining us via Rock, may the healing power of Jesus flow in their physical body right now. Salamat po. We just bring back to you all glory and all praises in Jesus Christ's name. Amen and amen. Can you say to yourself, I am healed by the stripes of Jesus. Amen, amen. So you may be seated. Magandang araw po sa bawat isa. Good morning po sa bawat isa na atin pong kasama ngayon pong araw na ito. And for those who are also joining us via Rock, we welcome you to Rainy Life, where you may find home, find rest, and find life, all because of Jesus Christ. And of course, we continue to do the mission that God has called us to embrace, inspire people, raise up God's partners, and the purpose is in order to advance God's kingdom of grace. Amen. So marami pong salamat sa bawat isa po. We're now back in the Philippines. Natutuwa po ba kayo? Nandito na po kami. Amen. Although hindi naman ako nawala, no? Nawala in a sense. Nung linggo, magkakasama tayo. But we thank God for the break that He has given to us. It's unplanned. No, sa mga po nagtatanong, matagal na bang plinano yun? Hindi po. It was only 2 weeks ago that the Lord opened a way for us to go out. And salamat sa biyaya ng Panginoon. Everything was smooth. We had an opportunity to really spend time resting. And when we say resting, no, to go out of our usual cycle. Oh, mahalaga po 'yun. One thing that one thing that the Lord reminded me sa amin pong pag-alis, kailangan po talaga, no, na tayo po ay once in a while, hindi po palagi. No, hindi po palagi na tayo'y wala, di ba? Kundi po once in a while you have to take a break, no, so that you can be refreshed, no, by the things that you see, and of course mag-receive po tayo ng further teaching coming from the Lord. Okay? So again, thank you po sa bawat isa po na nanalangin. Naging maayos po ang aming pong paglabas ng bansa at nakarating din po kami ng maayos. So palakpakan naman ho natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. So today, we're back in business. At yung akin pong ibabahagi, of course, continuation of what we covered last week. The title of the message is Jesus Christ, our precious cornerstone, the rock of elevation. So ang Panginoong Jesucristo ang siyang nag-aangat sa atin dahil siya po ang napakahalaga na panulukang bato ng buhay po natin. Let us go to the text. Sabi po dito sa verse 6, therefore it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect and precious. Sabi nga natin, precious. So ang ating Panginoong Jesucristo is considered to be precious. The Lord God Himself was the one who laid down the life of Christ for us. And anyone who believes in Him, sabi dyan, and he who believes on Christ will by no means be put to shame. There is guarantee, may katiyakan pag ang ating pag-asa at pagtitiwala ay nasa Panginoong Jesucristo. Can I hear an amen? Hallelujah. But sadly, those who disregard the Lord, verse 7, sabi doon, but for us who believe He is precious, but for those who are disobedient, those who do not believe in Christ, the stone, who is Christ, which the builder rejected, has become the chief cornerstone. So yung bato na ang Panginoong Jesucristo na hindi kinilala ng iba, no, na minaliit nila, ang sabi po ng Biblia, God made Him to be the chief cornerstone. Yung pinakamahalagang bato sa lahat. At ang sabi dyan, Christ, a stumbling block and a rock of offense for those who do not believe in Him. So, iisang Panginoong Jesucristo, iisang Diyos, sa mga nanampalataya, siya ang naging pinakamahalagang panulukang bato, pero sa mga hindi kumilala sa Kanya, siya ay naging bato ng katitisuran. So I pray na tayo po ay napagpala sa grasya ng Panginoon as we covered this lesson last week, na kung ikaw ay dumadaan sa buhay na
niloloob mo sa grasya ng Panginoon na yakapin ang kalooban ng Panginoon, may mga taong matutuwa, may mga taong matitisod. Ang paglapit mo sa Panginoon, hindi lahat ng tao matutuwa doon. If you want to grow deeper in God, there will be people who will oppose you because they do not understand your faith. So, hindi po dapat maging discouragement sa atin yun at hindi din po dapat maging dahilan para itago natin ang ating pananampalataya. Bagkus sa grasya ng Panginoon, napakalinaw na kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi tayo mapapahiya. God guarantees that our life is secured when we trust in the Lord Jesus Christ as our chief cornerstone. Can I hear an amen? And because that is Christ, what are the blessings that we can expect from Him? So He is our rock. Those who embrace Christ to be their cornerstone, precious cornerstone, they are elevated through Him, the rock. No, ang cornerstone po kasi ay bato. Okay? At siya bilang bato, there are 4 things that we will cover until the end of the month. First is that He made you royal. Royal. Sabi nga natin, royal. Okay, we will look at the definition po niyan. Okay, and it also means that Christ has owned you. Ikaw at ako ay sa Diyos na. Pangatlo, tayo ay pinili ng Diyos. At pang-apat, He made us kin. You see, when you say He made us kin, He made us understand things. He changed our life so that we can be a reflection of the grace of God and we can even be a reflection of His praises and worship. Okay, at tayo isasamba, magpupuri sa Diyos dahil kilala natin siya. That is what I mean by He made you keen, He made you sharp as a person in Christ. So today we will cover that Christ has made you royal. Sabi nga natin muli, royal. Okay? So sa natin yan hinango? Actually, yung 4 na salitang yan sa natin kinuha. Dito po sa verse 9 and 10 na alam kong lahat tayo ay familiar. Sabi dyan, but you are a chosen generation, a royal priesthood. Sabi nga natin, royal priesthood. You are now part of a holy nation. You are God's own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Verse 10, you were once not a people. You were not part of God's nation, but are now God's people, who had not obtained mercy before, but now have obtained mercy. So yan po ang kalagayan ng bawat isa sa atin. And so, we can say clearly with conviction na talagang dahil sa ginawa ng Panginoon, iniangat niya ang buhay natin. Tayo po ay binago niya ng gusto. Can I hear an amen? Okay, and just so we are mas maging diretso sa Tagalog, ngunit kayo'y mga taong pinili. Mga maharlikang pare. Sabi nga natin, maharlikang pare. So yung royal priesthood sa Tagalog, maharlikang pare. Sikat na sikat po ngayon yung maharlika, di ba? Oh, yun nga lang, maharlika fund. Di ba? Maharlika pa, hindi natin alam kung meron talagang laman. Pero wala mang laman yung maharlika fund, na ubos man sa grasya ng Diyos, meron pong maharlikang mga pare. At yon ang bawat isa sa atin na nagtiwala sa ating Panginoon. Amen. At dahil tayo ay maharlikang pare, tayo'y mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niyang mga gawa. So bakit tayo pinili ng Panginoon? Para maipahayag natin ang Kanyang gawa. Alam po, hindi natin pwede pong basta po kalimutan ang katotohanan na nakakabit sa taong pinili ng Diyos ang ipahayag ang Kanyang kahangahangang gawa. That is already part of our nature. That's already part of our identity na maipahayag ang kadakilaan ng Diyos. So if you are here in this place and you're declaring the praises of God, you're declaring worship unto the Lord, that is simply a result. Yan po ay resulta ng pagiging bago mo na
sa harapan ng Diyos dahil sa Panginoong Hesukristo. Amen. At sabi diyan, siya na tumawag sa inyo mula sa dilim, tungo sa kanyang kahangahangang mga o sa kanyang kaliwanagan. From darkness, we are now translated into light. Dati, hindi kayo mga taong sakop ng Diyos. Pero ngayon, mga sakop niya na kayo. You are now part, I am now part of God's people. Noon, hindi kayo kinaawaan ng Diyos. Pero ngayon, kinaawaan niya na kayo. So tunay nga po, mga kapatid, na tayo po ay binago ng Panginoon. And the term that I've used sa title natin is elevation. In-elevate tayo ng Panginoon. At kung mapupunan natin dito sa talatang ito, nagsimula po sa salitang ngunit. Sabi nga natin, ngunit. Saan ba ginagamit ang salitang ngunit? Yung salitang ngunit ay ginagamit po yan sa pagkumpara sa isang bagay na kontra. Di ba? Ginagamit yung word na ngunit or sa English but. Ano po ba yung unang mga talata? Ang unang talata bago dito, pinahayag, those who do not believe in God, those who do not believe in Christ, those who are disobedient to Him, Christ became a rock of offense. But you are a chosen generation. So may mga taong hindi nagtiwala, so nangangahulugan, yung mga pagpapalang nakapahayag dito, hindi po patungkol sa kanila. They are not the ones chosen by God. They are not the ones who are part of His royal priesthood. They are not the ones who are owned by God. They are not the ones who have received the mercy of God. They are not the ones who are called to proclaim God's worship. Only those who believe in Jesus Christ. Nakuha niyo po ba yun? So, in Christ, we are the complete opposite of those who rejected Jesus. Alam niyo po, wala pong masama na maging iba kung ang kaibahan mo ay dahil kay Kristo Jesus. You don't need to be like the world. Ang totoo, you should be different from the world. You are the opposite of people who do not believe in Jesus Christ. And you should be glad na ikaw yun. Na ikaw at ako ay bahagi nun. And it is by faith in Christ alone that we are accepted. At dahil tayo ay tinanggap ng Diyos, then we can fully experience the benefits of the work of Jesus Christ. Grabe po ang ginawa ng Panginoon. At nais ng Diyos, matuklasan po natin yun. Habang tayo'y nabubuhay, matuklasan po natin ang kapangyarihan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. At paano natin yan matutuklasan? By faith. By faith. When you open your life sa work ni Jesus Christ, then you understand it, nauunawaan mo, at dahil nauunawaan mo, napapamuhay mo. Nararanasan mo from the inside out. Can I hear an amen? At ito pong binabanggit po nating you are a royal priesthood and all the rest na ating binasa. Ito po ay katuparan ng puso ng Diyos. From the very start, ang heart ni Lord ay magkaroon ng kalupunan ng mga maharlikang pari. That is the intent of God. To prove to you, let's go to Book of Exodus. Sabi ng Panginoon, umakyat si Moises sa bundok para makipagkita sa Diyos. Tinawag siya ng Panginoon doon sa bundok at sinabi, sabihin mo ito sa mga Israelita na mga lahi ni Jacob. Nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at kung paano ko kayo dinala rito sa akin. Katulad ng pagdadala ng agila sa mga inakay niya sa pamamagitan ng kanyang pakpak. So sa pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises, mayroon siyang ipinapasabi sa bansang Israel. And what he wanted to convey to the nation of Israel,
starts with them being reminded, recall what I did for you. Sabi ng Panginoon, nakita ninyo mismo kung papaano ko kayo niligtas mula sa Ehipsyo. Bakit ano po ba ginawa ng Panginoon sa mga Egyptians na for 430 years, inalipin po ang mga Israelites? Pinamalas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Tama po ba? Pinamalas ng Panginoon ang kanya pong pag-ibig sa kanyang bayan ay hinirang. May tipan siya kay Abraham. At ang lahi na nanggaling kay Abraham ay yung pong bayang Israel. So nung nakita ng Panginoon ang bayan was in bondage, they were being subjected to slavery. Nang sila yung umiyak sa Panginoon, narinig ito ng Diyos at naalala ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nakalimutan niya. Ang ibig sabihin po noon ay tumating yung tamang panahon, takdang panahon, para ipamalas niya ang kanyang pangako kay Abraham. Nandyan pa po ba tayo? At sa Egypt, 10 salot ang pinahintulutan ng Panginoon na mangyari sa Egyptians. At yung pong 10 salot na yon ay actually pakikipaglaban ng Panginoon sa mga itinuturing na Diyos-Diyosan ng Egypt. Marami pong mga Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, parang Diyos pero hindi. Fake God. At yung 10 salot na yon ay pakikipagtunggali ng Diyos. Ang totoo, hindi naman mananalo talaga yung Diyos ng Egypt Dahil mga fake yun Pero dahil yun ang pinagtitiwalaan ng mga Egyptians at nais ipakita ng Panginoon sa Israel na ang Diyos nyo, yung Diyos na si Yahweh, na nagliligtas sa inyo, siya yung tunay na Diyos, pinakita ng Panginoon kung gaano siya ka-powerful. Ano yung ginawa niya? Nagpadala siya ng palaka. Yung mga Egyptians, meron din silang Diyos ng palaka. Ano ba yun? Mga kuto, meron silang Diyos ng kuto. Imagine nyo, lahat na lang ng hayop, di ba? Meron silang Diyos. Merong nagdilim, no? Ginudiyos nila yung araw. Lahat ng yun, pinakita ng Diyos na walang sinabi yung mga tinuturing yung Diyos dahil ako lamang ang tunay na Diyos. At ang final blow, kumbaga, sa boxing, ay yung dagat na pula. Dagat na pula, tumawid po yung mga Egyptians. Ano nangyari po sa kanila? Nalunod. Tapos ang laban. Nakalabas ang mga Israelites. Kaya anong sabi ng Diyos sa kanila through Moses? Alalahanin niyo na ako ang nagligtas sa inyo. Pakisabi nga sa katabi mo, alalahanin mo na ang Diyos ang nagligtas sa iyo. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. At may purpose siya, may layunin siya. Bakit niya niligtas ang bayan niya? Kung lubos ninyo akong susundin, at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo, pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita. Kanino pinapasabi? Sa mga Israelita. Nais ng Diyos silang lahat ay pare. Very clear na bawat isang bahagi ng bayan ng Diyos, nais ng Diyos sila ay pare. Hindi lang po yung iilan. Very clear from the scripture, everyone who is part of God's kingdom should be a priest. Kaya pakisabi nga sa iyong katabi, ang kalooban ng Diyos, ikaw ay maging pare sa harapan ng Diyos. Di ba, pastor, yung pare, yung mga pang ano lang yun? Well, sino po ba paniniwalaan natin? Tradisyon ng tao o salita ng Diyos? Ang ating tatayuan ay ang salita ng Diyos, hindi ang tradisyon ng tao.
Of course, meron pong maging dyan po sa Old Testament, meron talagang tinawag na pare. Di ba? May high priest, merong Levites that offered to God. Pero generally speaking, nais ng Panginoon, lahat sila pare. Pero may kondisyon. Para sila magiging pare. Kung lubos ninyong susundin at tutuparin ang aking kasunduan. Pipiliin ko kayo. Ibig sabihin po yan, kung tutuparin nila lahat ng utos. So ang tanong dyan, natupad po ba ng bansang Israel ang lahat ng utos ng Diyos? Tayo po kaya, nasunod po kaya natin ang lahat ng utos ng Diyos? Unang-una, hindi mo masusunod ang utos ng Diyos kung di mo alam. Di ba? Pag hindi mo alam, paano mo masusunod? Maraming tao nag-a-assume sila na susunod nila ang kalooban ng Panginoon, pero pag tinignan po ninyo ang Biblia, matutuklasan po nila, lalo na sa lumang tipa, hindi pala nila nasusunod. Sa mga nagpo-follow ng devotional natin, and I encourage you to follow para pag may mga times na nakakapag-share tayo, ay hindi po kayo malayo sa ating tinatalakay. Right now po, ang devotional natin nasa Book of Leviticus na. Titignan po ninyo, napakaraming utos. Diba? At marami doon, talagang pagtitignan natin, grabe naman to. Ganito pala to. Kanina, ang naging example ko po, diba, doon sa mga girls. Diba, sa lahat naman example mo, pastor. Kasi di ba? Ano po sabi doon sa law? Anyone, a woman, who is in her cycle. Okay? Kung saan siya maupo, unclean. Di ba? Hallelujah. Meron po ba mga girls dito? Di ba? Ang sabi sa utos, if you are in your cycle, kung saan ka madikit, unclean yun. Imaginein po ninyo yun. So kung ikaw uupo, i-apply natin yung principle na yun dito, bago ka uupo, lalaki ka, o babae ka, tatanungin mo, sino ba huling umupo rito? Di ba? Nasa cycle ba siya? Naku, huwag tayong umupo dyan, marumi. Imaginein mo po yun. At hindi lang yun. No? Marami pa. Ang isa pa nga na-share ko, which we will be, hindi pala natin gagamitin. Iba yung ating gagamitin. But the principles that were laid down. Sa Old Testament, sabi doon ng Panginoon, if you are going to plant any tree that will bear fruit, 5 taon, hindi nyo pwedeng kuhanin ang bunga. Grabe naman yan, pastor. Namumunga na ng mangga, bawal pang kainin. Sabi ni Lord, 5 taon. And if you will apply it sa atin, kung ikaw ay nagkatrabaho 5 taon, 5 taon, wag mong papakailaman ng sweldo mo, ha? Ibibigay mo sa church. Oh. Diba? Sino po nakakasunod sa atin? Yung iba nga di ba? Hallelujah. Si Lord na nakakaalam. How do you, di ba, support the church? The work of God. So what I am trying to say, lahat ng yun sinasabi ng Diyos, sundin nyo. Bahagi yan ng tipan. So under the old covenant, hindi po natupad itong desire ni Lord. Hindi dahil po ayaw ng Diyos, kung hindi dahil hindi kaya ng taong masunod ang kasunduan. Nandyan pa po ba kayo? Pero ang tanong ngayon, sabi po sa text natin, but you are a chosen generation, you are a royal priesthood, you are a holy nation. So ang tanong ngayon, natupad na po ba ito sa atin? Are you now part of a royal priesthood? Amen. Pastor, paano nangyari yun? Hindi nga natin nasusunod yung law. Hindi nga natin nasusunod yung mga utos. Ang ibig sabihin lang nun, merong sumunod para sa'yo. May gumampa ng mga bagay na hindi mo kaya.
At sa tingin po ninyo, sino yung gumampan ng mga bagay na hindi mo kaya? Si Jesus Christ. Kaya tayo ay diniklara na ngayon na piniling bayan ng Panginoon, hindi dahil nasunod mo ang lahat ng utos, kundi dahil sinunod ni Jesucristo ang lahat ng utos para sa iyo at para sa akin. At sa biyaya ng Panginoon, tayo ngayon ay kabilang na sa maharlikang pari ng ating Panginoon. Palakpakan ho natin ang ating pong Diyos. That is why what we have is the gospel. Good news. Good news po ba na maging pare sa harapan ng Diyos? Good news po ba na maging hari sa harapan ng Panginoon? Amen. At paano nangyari yon? Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa akin, kundi dahil kay Jesucristo. It is only because of Jesus Christ that you and I are now part of a royal priesthood. So what Christ did fulfilled what God truly desired for His people, to have a kingdom of priests. You and I who are in Christ, we are part of a royal priesthood or a kingdom of priests. Can I hear an amen? We were redeemed by God so that we can be God's special people. Yung special people is a kingdom of priests. Okay? And now we are truly special because of Jesus Christ. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am part of a royal priesthood before God and therefore special. Alam niyo po mga kapatid, when you study po the Old Testament, you will understand to be a priest and king at the same time is special. Okay? The word royal, yung ginamit po ni Peter, is Basilios. Royal, kingly, and regal. Royal, kingly, and regal. Regal is exquisite. Exquisite. Regal is something that is extraordinary special. Yan ang regal. Okay, so hindi ka man napasok bilang artista, di ba? At napasok sa Regal Films, sa grasya ni Lord, you are regal because of the Lord Jesus Christ. Amen. And you are royalty. Pakitignan nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, you are royalty. You are kingly. Di ba? Mukhang hari ba ang katabi mo? Di ba? Mukhang ano ba? Yayamanin ba yung katabi mo? Di ba? And again, bakit to naging posible? Can you imagine everyone who is part of God's nation are considered to be kingly? Hindi lamang po yung iilan, kundi bawat isa. Amen. At kinabit po itong king na to o royal na to sa word na priests. We are royal priests. Sabi nga natin, I am a royal priest. Okay? Sinabi po ni Pastor kanina na ang sa lumang tipan, hindi po posible na isang tao po ay pare at hari. There was only one mention sa Old Testament na ganun, at yon ay si Melchizedek. Si Melchizedek is special because when you go to the New Testament, sa book of Hebrews, sino si Melchizedek? Si Jesus Christ. Diba si Melchizedek is the priest of the Most High God and he is also the king of Salem. Hindi po yung kama. Salem is the king of peace. King of peace. He is the king of righteousness. Melchizedek is that one. In one person, both king and priest. Pero other than that, sa lumang tipan, magkahiwalay ang pare at hari. Magkahiwalay siya.
At ang hari, ano po ang pangunahing responsibility ng hari? Maghari. Di ba? Mag-rule. Mag-give ng guidance, direction sa kanyang bayan. To protect. To exercise authority. At ang pare, ano ginagawa? Naghahandog. Priest, the main responsibility of priest is to offer, to pray, to intercede for God's people. Nandyan pa po ba tayo? So magkahiwalay yun. Kung maaalala nyo po, meron po naging instance sa Bible na kinagalit ng Diyos kay Saul. Kilala nyo si Saul? Si Saul, the first king. Si King Saul. At ang gawi po ng mga hari, actually si Saul naman yung unang hari, no? Pero ang gawi, bago makipaglaban sa mga kaaway, pinapangunahan muna yan ng paghahandog. The priest will offer something before the priest and the army would go in battle. Pero ano po ang ginawa po ni Saul? Hindi niya na maintay si Samuel. Naalala niyo po ba yung kwento? Hindi niya maintay. So ang ginawa niya, siya na lang ang naghandog. Siya na lang ang naghandog. Hindi niya alam kung ano nangyari kay Samuel. Na-traffic ba? Di pa ba nakakapaligo? Diba? Hindi niya alam. Inip na siya. Gusto niya na makipaggera. Kaya ang ginawa niya, siya na naghandog. At nung dumating si Samuel, nagalit ang Diyos through Samuel. Bakit mo pinakailaman yan? Hindi naman yan gampanin mo. And because of that, sabi po ni Lord through Samuel, your kingdom will depart from you. Kasi po bawal po na i-assume ng pare ang responsibilidad ng pare. At ang pare, hindi pwedeng mag-assume ng responsibilidad ng hari. Magkahiwalay sila. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Pero sa bagong tipan, pinag-isa na yun. Wala nang separate na pare, wala nang separate na hari. Sa grasya ng Panginoong Jesucristo, dahil tayo'y nasa Kanya, si Christ po ay hari at pare. Samahan mo na ng propeta. He is a king, he is a priest, he is a prophet. At kung tayo'y nasa Kanya, gampanin din natin kung ano po ang ginawa ng Panginoon. Ano ginagawa ulit ng hari? Nagahari. Nagtatagumpay. Ano ginagawa ng pare? Naghahandog. Lumalapit sa Diyos, nagmi-minister. So kung ikaw ay hari, maghahari ka. Kung ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo, nais ng Diyos, magtagumpay ka. Dahil hari ka eh. Amen? Kailan po ba sa chess natatalo? Pag nakain. Actually, wala po talagang kinain na king, no? Never pong kinain. Pag hindi na makagalaw yung hari, mate na yun. Talo na. Kasi ang hari po is meant to rule. So ikaw at ako sa grasya ng Panginoon, nais ng Diyos tayo ay naghahari sa buhay. Romans chapter 5 na ating main text. Diba? Much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness, they will reign in life through the one, Jesus Christ. Can we give the Lord a clap offering of praise? So dahil tayo na kay Kristo, we are destined to reign. Kung may problema ka, hindi ang problema ang kakain sa'yo. Hindi ka tatakbo sa problema. Hindi ka matatakot sa problema. Harapin mo yan dahil si Kristo ang kasama mo. Amen. At ang pare, uli ano ginagawa? Naghahandog. Nagmi-minister kay Lord. So pinag-isa yun. At ang naging insight po na ibinigay sa akin po ng Panginoon, which, by the way, no? Hallelujah, maisingit ko lang para po medyo ma-liven up kayo. Pakisabi mga sa katabi mo, ikaw ay
Basilius. Okay? Ikaw ay Basilius, hindi po Busabos, di ba? Ikaw ay Basilius. So kung hinahanap po ninyo si Basilio, di ba, katabi mo na siya. Sabi mo sa kanya, katabi na natin. Si Basilio. Si Basilio. Si Sisa, matagal na siyang hinahanap eh. Di ba? Pero tayo ngayon, natuklasan na natin. Tayo pala ang hinahanap ni Sisa. Di ba? Tayo ay si Basilius. Praise God. So, the point, no, that God wants us to understand, nagahari ang pare, nagahari ang hari, naghahandog ang pare. So the insight that God wants us to understand, God's kingly priests, they know that as part of God's kingdom, they are victorious. How? Through a lifestyle of offering. Paano nagtatagumpay ang mga hari sa bayan ng Diyos? Isa lang po ang paraan, a lifestyle of offering. We exercise authority by understanding the offering. Kung wala yung offering, walang victory. Kanina binanggit ko po, bakit ganun na lamang yung pagmamadali ni Saul na maghandog? Kasi alam niya, pag naghandog, victory. Sabi nga natin sa ating katabi, when there is an offering, there is victory. So tayo bilang mga hari sa harapan ng Diyos, paano tayo nagtatagumpay? Sa pamamagitan ng offering. So ang tanong ko ngayon, anong offering ang sinasabi mo, Pastor? Anong offering? The offering of Jesus Christ. Ang mga taong nasa Panginoon, pag lagi nating naaalala ang naging sakripisyo ng Diyos para sa iyo, doon ka lumalakad ng pagtatagumpay. Without you reminding yourself, at sa grasya ng Panginoon, binigay niya ang Holy Spirit para ipaalala sa iyo ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya everything talaga eh. Pag nakakalimot ka, Holy Spirit magpapaalala sa iyo. Kaya walang dahilan para ka makalimot. Amen ba? At mapalad ka pa, lalo na, hindi lang ang Holy Spirit na nagpapaalala sa iyo, may asawa ka pa. Na naglagi nagpapaalala sa iyo ng dapat mong laban. Di ba? Ang dapat mong gawin. Mapalad tayo. Hallelujah. Mapalad ka ba, Pia? Na meron kang asawang nagpapaalala sa iyo. Mapalad ka ba, Carissa, na may daddy kang lagi nagpapaalala sa iyo? Hallelujah. So going back, pag may offering, may victory. Sabi nga natin, there is victory because there is an offering. Question, who is your offering? Jesus Christ. One and only offering that you will ever need, and you will walk in victory. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. So, Pastor, ibig sabihin ba niyan, we will no longer offer, we will no longer give? Of course not. Ang totoo, kaya tayo nakakapaghandog ng ibang bagay dahil ang pundasyon natin ay si Kristo. Bumabalik tayo sa lumang tipan, kagaya po ng binabanggit natin kanina. Why can we give? Talento, adikain, yaman at oras dahil ang pundasyon mo si Kristo. Kung wala si Kristo Jesus, kahit na anong gawin pong paghahandog, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Kaya po yung ibang pananampalataya na hindi kumikilala sa Panginoon, nakakalungkot na ang effort nila is falling on deaf ears. Kahit nasugatan pa nila ang sarili nila, kahit na ano pang gawin nilang sakripisyo, kung wala si Jesucristo bilang pundasyon ng kanilang paghahandog, hindi po yun tatanggapin ng Diyos. Pero ikaw at ako, na may foundation ka, you can maximize the benefit of your foundation. Kung ikaw ba, sa grasya ng Panginoon, binigyan ka
ng kakayahan makapagpatayo ng bahay. At yung pundasyon ay nilatag at napaka-tibay. Ikaw ba ay hihinto doon sa pundasyon? Hihinto po ba tayo doon? Anong gagawin mo? Tatayuan mo. You want to maximize the firm foundation. At ganun din tayo. We offer to God because alam natin nilay down ni Christ ang buhay niya para sa iyo. Kaya yung mga tao pong tama ang mindset patungkol sa grace ni God, these are the people who really serve God. These are the people who are not stingy. These are the people who are joyful when they serve God. Amen. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians? To those who sow sparingly will also reap sparingly. Yung mga nagtatanim ng konti, konti din ang aanihin. Pero yung mga saganang nagtatanim, sagana din ang kanilang ani. Ano po ang foundation nun? Sabi po ni Paul, si Jesucristo na mayaman ay naging mahirap para siya sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha at mahirap, kayo ay sumagana. At doon niya sinabi yung magtanim kayo ng sagana para marami din kayong saganang anihin. Kasi alam ni Pablo, inalay down na yung foundation. Kaya yung pong offering ni Christ, hindi po ito reason para tayo ay hindi po mag-offer. Actually, yung ginawa ni Christ ay guarantee natin na tayo ay aani at tayo ay magtatagumpay dahil si Kristo ang basihan ng atin pong paglapit sa ating Panginoon. Klaro po ba yun? So if you haven't discovered the blessing of really offering talento, adikain, yaman at oras, pinapaalalahanan ka ng Diyos ngayong umaga na si Kristo ang pundasyon kung bakit tayo magtatagumpay. Can you hear an amen? Ano niyo po, ang favor ni Lord runs sa buhay natin. Ito nga lang pong pag-alis namin, talaga pong ako po personally, I'm praying, kasi wala po talaga siya sa plano. I just needed to go out of the country at napaka-awkward naman kung ako lang aalis. Di ba, aalis ako ng bansa. Pupunta ako sa ibang bansa. Nagbabakasyon ako mag-isa. So, nung una pong nasa isip ko, kami na lang ni Pia. Sa grace ni Lord, tayo na lang, Han, ang umalis. Tapos, nung naikwento po ko kay Risa, sabi ni Carissa, tama-tama, Daddy, bakasyon kami 1 week. Diba? Di 3 na kami. 3 na kami aalis. Unplanned nga eh. So, Lord, paano ba to? Tapos sa pag-uusap po namin ni Pia, sa grace ni Lord, meron pong naging paraan. We were able to accumulate certain miles. At sa grace ni Lord, nagamit po namin. Kaya ang binayaran lang po ni Carissa at saka po ni Pia, tax. And we were able to fly out of the country. Maging po yung kwarto, nung namimili po ako ng kwarto, sabi ko, Lord, bahala na po kayo. May 2 akong pinagpipilian. Tapos nag-email ako po doon sa isang hotel, tapos bigla po nag-reply nung Sunday. At sabi po nung hotel, we can offer you 2 rooms. Nung una po, 3 lang kami. Tapos po, eventually sa Grace Lord, nakasama po namin si Yana. So yung dati po namin tinulugan doon, when we were in that country, baka sa nagtatanong, sabihin ko na po, we flew out of Hong Kong. We went to Hong Kong nung pong last week. So, yung naging kwarto po namin dati, nung we were there several years ago, nagbukas po. Connecting room. Lumalabas po, mas mura pa siya. Kumpara po kung 3 kami. That is the favor of God sa amin. Palakpakan naman ho natin ang ating Panginoon. So, bottom line, the Lord really caused peace for us to go. Okay? At marami pong naging realization po sa akin doon. And bottom line, when you trust the Lord, He will be the one to arrange things for you. And
It is because we understand yung pong ginawa ni Jesus sa buhay natin. You see, the work of Christ doesn't only cover what you need to do for the kingdom of God. What Christ did covers everything that you desire according to the will of God. Can I hear an amen? So if you're being led, di ba, by God to go out for a vacation, wag po kayong magbe-vacation every week. Di ba? God knows when you are to have a vacation. Ibang usapan po yun ang laging hinahanap nyo, bakasyon. Di ba? You go and serve God, and there will be instances that the Lord will tell you, you need to go. Nung pong amin pong pag-alis, alam niyo po, ang naging word ni Lord sa akin, after po nung naging victory po natin doon po sa Arroyo, di ba? For several weeks, we were going there to Arroyo. Tapos pumasok po ito. Ang naging word ni Lord sa akin, I'm giving you this vacation because of what has been accomplished diyan sa Arroyo. Next week po, sa grasya ng Panginoon, hindi na po formal lesson. It's going to be a seed group that will be planted mismo sa eskwelahan po ng Arroyo. Palakpakan ho natin ang ating pong Panginoon. So yung po mga kabataan doon, they are willing na magpatuloy pa po yung gawain doon para makilala po nila ang ating Panginoong Jesucristo. So the Lord knows things sa buhay natin. At marami pong favor. Nung nagpe-pray ako, Lord, ano ba, talaga bang aalis ako? Kailangan ko po ng travel document mula sa doctor, clearance. Nagpa-check up po ako sa doktor, bumalik ako. Sabi ng doktor sa akin, hindi na kita sisingilin, hindi ako kagaya ng mga doktor. Hihingi ka ng medical certificate, sisingilan ka na 1,000. Sabi ng doktor ko po, sabi niya, hindi na kita sisingilin. First favor na binigay ni Lord. So makikita po natin, mga kapatid, that we can experience victorious living because we understand the work of the Lord Jesus Christ. Sabi mo nga sa katabi mo, you can live victorious because of your offering. And again, who is your offering? Jesus Christ. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. So now, under the new covenant, those redeemed by Christ are set apart to minister together to God as a royal priesthood. Magkakasama tayong lahat na maglilingkod sa atin pong Panginoon. Can I hear an amen? Hallelujah. And I tell you, bilang priests, wherever we go, we can be an instrument of blessing. Nung nandun po kami sa Hong Kong, for those who are familiar, may night market doon. Nung pong first night namin, what we did before we left the place, kasi mararamdaman po ninyo yung talagang komersyo. Na-experience ko po before yun when I was there, talaga pong nahikayat po akong bumili. Nung nandoon, nung unang nakarating po kami several years ago. Ang gagaling po ng mga tindera. Yung nagtatanong ko pa lang, pinubuksan na kagad yung kahon. Ganun sila kabilis. Kaya kung hindi ka, tayo mga Pilipino, di ba? Bago mo bilhin yung sapatos, mga 12 beses mo sinukat. Sa kanila, pag sinukat mo na, parang gusto nila, bilhin mo na eh. Ganon sila. So when we were there, before we left, we prayed. Kami pong 4, we prayed and we declared God's grace doon po sa lugar. Ramdam po ninyo, bakit ang mga tao, gano'n na lamang, gabing-gabi, they will they will magbebenta sila, they will interact with foreigners. Bakit po? Kasi they are hungry for something because they do not have God. I am not saying pag kayo nagtitinda po, na kayo po ay walang kakontetuhan. Ang sinasabi ko lang po, generally speaking, yung atmosphere doon, people are really running after money. And before we left that place, yung nga po sa grace ni God, we prayed together, kami pong 4, and we declared that the Lord
will work sa buhay po ng mga nandoon. Because as royal priesthood, we have victory. We can come to God and expect that Christ will effect the victory through His people who know the power of His offering. And everyone says, Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? So at this point, let us just have a quick break. I know it's already almost 12 o'clock. So today, it's second Sunday at yung atin pong Sunday is devoted po for benevolence. So may mga kapatid po tayo that need our support. Magbigay po tayo. Let's pray. Father, we give you glory and we give you praise. As we give this morning, we thank you so much that we are avenue, channel, instrument, that people around us, the church that we are part of, will be blessed. Huwag naming kalilimutan ang mga tao nangangailangan. So we praise you and we honor you, Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Before you actually rise up, alam niyo po kanina I was mentioning about the law. And kanina while I was reading po the devotion today, isa po sa inutos po ng Panginoon sa mga aani, huwag po nilang aanihin ang sagad. When they reap a harvest, hayaan nila yung edges. Kasi yung edges, nais ng Panginoon itira para sa mga mahihirap. Yung walang lupa. So kung aani po yung may mga lupain, nais ng Panginoon magtira sila para sa mga nangangailangan. That is under the Old Testament. Pero alam natin sa grasya ng Panginoon, nananatili yung heart niya. Mababasa mo, ganito pala ang heart ni Lord. Na pag ikaw ay pinagpapala, huwag mong kalilimutan na may mga taong nangangailangan. Nandyan po ba tayo, mga kapatid? So sa grasya ng Panginoon, when you give today, maalala mo that there are people na sinusuportahan po tayo bilang isang church. Diba? Give to the Lord and remind yourself, pinagpapala ako ng Panginoon, ang bahagi dito para itulong ko sa mga nangangailangan. Have that heart. And di ba pastor, di na tayo under the Old Testament? Totoo. Pero tayo gumagampanon hindi dahil natatakot tayo na pag hindi natin ginawa, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. That is old covenant mentality. Tayo nananalig na tayo'y pinagpapala ng Panginoon. Kaya tayo nakapagbibigay. You cannot give something if you have not received. Sa Tagalog, hindi ka pwedeng magbigay kung wala kang tinanggap. Tama po ba? So tanggalin natin yung mentality na madalas naririnig natin sa iba na magbigay ka para kapagpalain. Mali. Tayo ay pinagpala na kaya tayo nakapagkakaloob. Sagana ang Diyos magbigay. And whenever we give, sabi nga po, yung ating pong binibigay ay hindi lamang binhi. Yan ay bunga na ng kabutihan ng Diyos sa atin. So gaano ba kabuti ang Diyos sa iyo? Be generous. Remind yourself that there are people who are in need. Amen? So right now, let us all give to the Lord. You can now rise up from your seat and give to the Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you po, Tita. So reminder po sa atin, IMS is happening po on March 28, 29, and 30. Mag-register na po tayo. Training po ito for missions. Training po ito. Hallelujah. For us to know the end times information. Malapit na pong bumalik ang Panginoon at mahalaga na tayo po ay in sync. 700 pesos po ito. Hallelujah. At wag po nating i-consider na malaki yun. Actually, what you will be gaining is really something that is valuable. Okay? Train with us and find out what God can do through your life. Okay? Matthew, March 28, 29, and 30. Praise God. Amen po? So let us now proceed to the next part. Hopefully, I'll be able to finish quickly. Hopefully. Okay. Nagtapos po tayo dito sa excerpt na to. Sabi doon, we are set apart. Sabi nga natin, set apart. We are set apart to minister to God. Ang question ngayon, how do priests minister to the Lord?
What is essential? Ano ang kailangan so that a priest can minister to the Lord? Let's go to the book of Leviticus. This is actually part of our devotion or devotional. Diba? For those who have been reading this devotional, utos to ng Panginoon. Let's go to sa Tagalog na. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga taga-Israel. Ang sino man sa inyo na maghahandog ng baka, tupa o kambing sa ibang lugar, maliban sa toldang tipanan ay katulad ng taong nakapatay ng kapwa. Kaya huwag ninyong silang ituturing na kababayan ninyo. Ang tuntuning ito ay ginawa para ang paghahandog ay gagawin ninyo malapit sa may pintuan ng tolda at hindi sa ibang lugar. Let's continue. Ang inyong mga handog para sa mabubuting relasyon ay ibibigay ninyo sa pare. Kanino ibibigay? Sa pare. Na ano naman ang gagawin ng pare? Na siyang maghahandog nito sa Panginoon. Paano gagawin niyo ng pare? Verse 6. Iwiwisik ng pare ang dugo ng handog na hayop sa altar na pinaghahandugan para sa Panginoon malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. Yung tabernacle of meeting, dyan po, kaya po tabernacle of meeting, dyan po nakikipagtagpo ang Panginoon. Para sa bayan niya or sa bayan niya sa pamamagitan ng representative nila at ang representative is the priests. Let's continue. Sabi dyan, pinaghahandugan para sa Panginoon malapit sa pintuan ng toldang tipanan. Pagkatapos, susunugin niya ang taba ng mga hayop at mabangong samyong nito'y makalulugod sa Panginoon. So ayon dyan, ano ang kailangang gamitin ng pare to minister to God? The blood. Ang dugo ay kinakailangan. Can I hear an amen? So pag walang dugo, hindi po makakalapit po yung pare. So it is only through the blood that priests are able to minister to the Lord. Kahit na tinalaga pa sila ng Diyos, pag walang dugo, walang paghahandog na magaganap. Walang meeting na mangyayari pag walang dugo. And think about it, the system before was really tedious. Very tedious. At sabi nga doon, sa pagpatay ng hayop, pag nangyari yun, mandatory that they will bring it to the tabernacle of meeting. Imagine niyo po kung ina-apply ngayon ito, pag meron kang pinatay na kambing, pupunta ka muna sa tabernacle of meeting. Pag merong pinatay na baka, dadaan ka muna sa tabernacle of meeting. Kasi yung dugo, gagamitin para iwisik sa altar. Nandyan pa po ba tayo? So the blood is very critical. Can I hear an amen? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Pinagmamadali na ako. Naamoy ko yung pagkain. Leviticus 17. Why is the blood important na maihandog? Let's go to Leviticus 17:20. Nakakasunod pa po ba tayo? So paano makakapag-minister yung pare? Kailangan may dugo. Bakit dugo? Ano bang meron sa dugo? And by the way, bago tayo magpatuloy, para lang po natin malaman po. Sabi po dito, ang gagawin po ng pare, wiwisikan ng dugo, tapos po yung taba susunugin. Para po ito ay masunog at mapunta po sa Panginoon. So pag binabasa natin to, di ba parang, Lord, salamat po. We are no longer under the old covenant. Dahil ngayon, ang taba, pwede na namin kainin. Di ba? Hindi na susunugin. Pwede na namin kainin. Pero I would like to emphasize wisdom. Di ba? Sinabi ni Lord, lahat ng taba, sunugin. Ngayon, natutuklasan ng siyensya, bakit kailangang bawasan ng taba? Bakit? Nakakataas ng
cholesterol. Alam niyo, ang Panginoon, when you go to the Old Testament, marami siyang inutos na, minsan siguro yung mga Israelite, bakit naman kailangan to? Pero ngayon, sa grace ni God, natutuklasan natin, marunong ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, marunong ang Diyos. Kaya pala niya pinapahandog yung taba. Pero salamat pa rin, Lord, kahit papaano nakakakain kami. Di ba? So let's continue. Bakit blood? Ask your seatmate, why blood? Okay, let's go to the Old Testament. Ang sagot nandyan, whatever man of the house of Israel or of the stranger, sabi natin sa Tagalog na natin sinimulan, ang sino man sa inyo nakakain ng dugo, ay magiging kalaban ng Panginoon. At wag na ninyong ituring ang nakababayan ang sino mang kumakain ng dugo. Nung nabasa mo to, kakakain mo lang ng dinuguan. Di ba? Sabi mo, Lord, salamat po, ako'y nasa bago ng tipan. Pero anong sabi ng Panginoon? Pag kumain sino man sa inyo ng dugo, kalaban niya ng Diyos. At sabi ng Panginoon, huwag niyo nang ituring na kababayan. Think about it, kumain ka lang ng dugo, hindi ka na part ng Israel. Andiyan pa po ba tayo? At ito po ang dahilan, hindi dahil si Lord ay KJ, na huwag kainin ng dugo. Verse 11, ano po sabi? Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo. Nasaan po ang buhay ng bawat nilalang? Nasa dugo. At iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pangtubos sa inyong mga kasalanan. So yun ang purpose kung bakit may dugo. Hindi para kainin. Ang dugo ng hayop, in particular sa Old Testament, nandoon dahil ginagamit yon para pangtubos sa kasalanan. Life for life. Sabi nga natin, life for life. Buhay ang nagkasala, buhay ang kapalit. Ganun kabuti ang Panginoon, hindi buhay ng tao ang ipapalit niya. Kaya ang sistema sa lumang tipan, temporarily, buhay ng hayop. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin yan. Are you listening po? Nandyan pa po ba kayo? Naniniwala po ako, hindi po diniguan ang atin pong ulam mamaya. Sigurado po ako yan dahil alam nilang hindi ako kumakain ng dugo. Let's continue. Dahil ang dugo, papatuloy natin, dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay. Ang siyang pangtubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi nyo dapat kanin ang dugo. Sabi mo nga sa katabi mo. Tanong mo ang katabi mo. Mahilig ka ba sa dugo? Sabi po sa English, diba, life is in the blood. Sabi nga natin, life is in the blood. Ngayon, natutuklasan natin na totoo yun eh. Pag may sakit ka, o nagpunta ka sa doktor, isa sa basic na pinapagawa ng doktor sa'yo, ano? Magpakuha ka nga ng dugo. Dahil matutuklasan natin sa dugo mo kung pula ito. Matutuklasan mo sa dugo mo, pag kinunan ka, kung ito po ay merong cholesterol na mataas ang sugar level mo. Di ba? Tama po ba? Almost all tests sa dugo nakikita. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin yan kasi yung dugo, yung buhay ng nilalang, hayop, nasa dugo. So, ibig sabihin, pag kinain mo dugo, kumain ka ng dugo ng baka, life is in the blood, mga ilang linggo lang, Praise God. Palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon.
So again, what we see here, why is the blood being offered? Kasi the blood before God is sacred. Sabi nga natin, ang dugo sa harapan ng Diyos ay sagrado. And that is the reason why Jesus Christ became flesh. Diba? Sinulat ni Pastor John, blood before God is sacred for it represents life. At yung life na yon, binuhos ni Lord sa atin nang si Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. So ang pagbuhos ng Panginoong Jesucristo ng dugo niya ay pagbuhos ng buhay niya para sa iyo at para sa akin. Si Jesus Christ po ba ay nasa inyo? So ibig sabihin, yung dugo ni Jesucristo pinanglinis sa kasalanan mo. At dahil nilinis ka niya, ikaw ngayon ay may buhay galing sa Panginoong Jesucristo. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Sabi po sa Leviticus chapter 9. Actually, ito po yung Hebrews chapter 9. Okay, inote nyo na lang po. Sabi dyan, Hebrews chapter 9 verse 22, and according to the law, almost all things are purified with blood. Ano ba yung purified? Nililinis sa pamamagitan ng dugo. Minsan di natin maintindihan. Paano lilinis yun? Binisikan mo nga ng dugo, hindi magiging mapula. Ang ibig sabihin po noon is the sprinkling of the blood, life is being poured out. Buhay ang nabubuhos pag mayroong pagwiwisik ng dugo. At sabi po dyan ng writer ng Hebrews, without the shedding of blood, there is no remission. Sa Tagalog, pag walang pagbubuhos ng dugo, walang bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Ano ang kailangan para po mapatawad? Pagbubuhos ng dugo. Tanong, may nabuhos po bang dugo para sa iyo? Kaninong dugo? Kay Jesus Christ. Perfect po ba si Jesus Christ? Nagkasala po ba si Jesus Christ? Hindi. Matuwid po ba siya? Nasunod po ba niya lahat ng utos ng Diyos? Amen. And because of that, sa lahat na nagtitiwala sa Kanya, we are now qualified. You are now righteous. You are now separated, set apart for the glory of God because of Jesus Christ. And everyone shouts, Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? So ang tanong ngayon, before we're almost done. Parang hindi pa masyado, Pastor. Gusto ko lamang po itong talakayin. So ang tanong ngayon, sabi po sa Lumang Tipan, huwag kainin ng dugo. So Pastor, bagong tipan na tayo. Kakain pa ba tayong dugo? Punta na lang po tayo sa Acts chapter 15. Sinabi pa ni Santiago, ito pong konteksto na to, sina Paul, sina Peter, they were being used by God to propagate the gospel. At yung mga Gentiles po are receiving the good news. Si Peter had a first-hand experience na bumaba ang Holy Spirit sa bahay po ni Cornelius. So sila'y nagtatanong, yung mga apostol, meron pa ba tayong kailangan pang ipasang mga utos sa mga Gentiles? Kasi sila mga Hudyo di ba? Salvation came from the Jews. So ang tanong nila, tumatanggap din sila ng grace ni Lord. Kung ano yung tinatanggap natin, dumadating sa kanila. So are we going to tell them to follow what we follow? Ito po ang naging consensus. Si Santiago, na half-brother po ng Panginoon, diba? He was the chief pastor in the church at Jerusalem. So nung narinig niya yung report ng kanya pong mga kapwa-lingkod, ito po ang sinabi ni Santiago. Kaya kung sa akin lang, huwag na nating pahirapan ang mga hindi Hudyo. Meron po ba dito mga Hudyo? Sino po mga hindi Hudyo dito? So sabi ni Santiago, huwag na nating pahirapan yung mga hindi Hudyo na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na wag, ito yung 4 na bagay na sabi nila James,
ni Santiago na iwasan nila. Unang-una, ano po sabi? Sa halip, huwag kumain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. So yun ang unang dapat iwasan. Huwag kumain ng mga pagkaing inihandog para sa Diyos-Diyosan. So in our own example, pag Diyos-Diyosan, sa panahon natin, well, some may contradict, pero there are people, di ba, na naghahanda dahil sa patron na ganito. So ibig sabihin, Pastor, huwag nang makipiesta. Sayang naman yung pagkain. Di ba? Well, conviction mo yan. Siguro ang pwede niyong gawin, tanong niyo, bakit ba kayo naghanda? Tapos ipag-pray mo sa sarili mo, sana hindi dahil kay gano'n. Di ba? Kay saint gano'n, kay saint gano'n. Eh, alam naman natin, hindi naman po mga Diyos yun. So sabi ng Panginoon through the apostles, hindi ko po ito salita. This is not my Bible. This is not my words. These are the words of God. Are you listening po? Pangalawa, ano pong sabi? Wag. Dahil dito, sabi niya, dahil ito itinuturing nating marumi. Iwasan nila ang sexual na immoralidad. Pangalawa na dapat iwasan, sexual immorality. Alam niyo po bakit po ito nilahad po ni Santiago? Dahil ito po ang lifestyle ng mga unbelievers. Naghahandog sila ng pagkain sa Diyos-Diyosan. They continue to engage in sexual immorality. Kahit nga yung pagsamba nila, they do sexual actions as an act of worship. Kaya ang sabi po ni Santiago at ng mga kalupunan ng mga apostol, sabihin natin sa mga Gentiles, ito ang kanilang iwasan. Nandyan pa po ba tayo? Pangatlo, iwasan nila at wag kakain ng dugo. Pang-apat na wag kakainin, karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. So yan po ang iniutos ng mga apostol na naiwan, basic na sundin ng mga Gentiles. So tanong, Pastor, nagpa-reserve ba man din ako kanina? Sarap pa man din, lalo na pag sinasako sa suka. Again, I do not want to impose anything. I am just here to present to you the Word of God. If you are convicted by the Holy Spirit to no longer turn to these things, kahit po sa pagkain, I'll tell you this, hindi tayo nagiging righteous dahil hindi tayo kumakain ng kahit na ano. Tayo'y righteous dahil kay Kristo. Pero ang tanong, is there wisdom to follow this? Alam niyo po sa dugo, you can even Google it. Kahit na anong pong pakulo po ninyo sa dugo, hindi po yan lumilinis. So kung hindi po, dahil sa utos, para lamang sa hygiene, kung convicted po kayo na wag nang kumain, marami naman pwedeng kainin, di ba? Sabi nga ni Lord kay kina Eva at di ba? Ang dami-daming puno, pinagdistikitahan, yung iisa nandun. Oh, hindi ka naman mamamatay kung di ka kumain ng dugo. Again, I am presenting this hindi dahil para sabihin na mas righteous ako pag di ako kumakain ng dugo. Klaro po ba sa ating lahat yon? Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. And based on this, I would like, sabi natin kanina, ito pong mga ito kasi yung practice ng mga Gentiles. Kaya pinaiwas sa kanila. For them to know that they are different. Yun po yung basic nun. Yun ang pinaka-core nun. Kaya iyan po ay pinaiwas sa kanila dahil yan po ang nakagawian ng mga tao dati. At gusto ko kong idiin dito as we continue, and we're almost done po, is yung binabanggit dyan sa pangalawa. People, Christians should abstain from sexual immorality.
When you go to the book of Leviticus, meron po ditong nilahad po na tuntunin ng Panginoon. Ang sabi po sa verse 24, do not defile yourself with any of these things. Sahin na natin sa Tagalog. Actually, maganda sa English kasi medyo very strong yung word. Sabi diyan, do not defile yourself. Huwag niyong parumihin ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga bagay na ito. What are these things? The nations are defiled, which I am casting out before you. Listen. Diba? Yung bayan ng Diyos, yung Canaan, was previously occupied by inhabitants. Tama po ba? May mga nakatira doon dati. At sabi ng Panginoon, they were cast out of the land. Pinaalis sila doon. Bakit? We will continue. Verse 27, because the land is defiled. The land is defiled, therefore I visit the punishment of its iniquity upon it, and the land vomits out its inhabitants. So yung pong lupa na kinatutuluyan ng mga pagano na nando doon, ang sabi po dyan sa English, they were vomited out. Isinuka sila ng land. Andyan po ba tayo? So ang sabi dyan, this in verse 26, you shall therefore keep my statutes and my judgments, and you shall not commit any of this abomination. Huwag ninyong gayahin yung ginagawa ng mga taong pinaalis ko dyan. Either any of you own nation or any stranger who dwells among you, for all of this abomination the men of the land have done who were before you, and thus the land is defiled. Naging marumi yung lugar dahil may mga ginagawa yung mga tao doon. Nandyan pa po ba tayo? Verse 28, kaya sinabi ni Lord, pag kayo na ang nakatira dyan, you should not follow what they're doing. Because the land will vomit you out also when you defile it, as it vomited out the nations that were before you. Ano po matutuklasan natin dito, mga kapatid? Because we might have this thinking, baka meron tayong isip na, si Lord, bakit naman ganun? May mga nakatira doon sa lupa. Pinaalis, tapos binigay sa Israelites. Hindi naman makatarungan ng Panginoon. Bakit niya gagawin yun? Yung lupa na yun sa kanila. Ngayon, alam natin ang sagot. Hindi sila basta pinaalis doon. They were doing things immoral. And that is why they were kicked out of the land. Nandiyan pa po ba tayo? Are you listening? The persons who commit them shall be cut off from among the people. Therefore, you shall keep my ordinance so that you do not commit any of these abominable customs which are committed before you, that you do not defile yourself by them. I am the Lord your God. Sa mga nakabasa na po nito, isa-summarize ko na lamang po yung binabanggit po diyang abominable actions. It actually revolves regarding sexual immorality. The first relationship na kinamumuhuyan ng Diyos is relationship intimacy with people who are close to kin. Incest is something that the Lord detests. Nandiyan pa po ba tayo? Number 2, homosexuality is something that the Lord detests. At panghuli, worst. Actually, hindi worst Sa kategory ng Panginoon, magkakasama yan Ang huling-huli, bestiality. Alam niyo ba yung bestiality? Intimacy with an animal. Pastor, may gumagawa ba nun? Ganon, kasuklam-suklam ang naging practice ng mga pagans. Alam niyo po, I've realized, kanina po while I was meditating on this, ang tao po ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng lupa. Man was created out of soil.
Kaya binabanggit dyan, yung paggawa ng mga ganong bagay, sinuka sila ng lupa. So anyone, the world that we live in, have already compromised when it comes to human relationships. At tayo bilang mga Kristiyano, we will not give in. Alam natin kung ano ang hindi acceptable sa harapan ng Diyos. Can I hear a big amen? Huwag natin pong papayagan people to condemn you sa disguise ng mercy at pag-ibig. Hayaan natin sila kasi mahal naman sila ng Diyos. Hayaan naman natin sila na gawin yun kasi hindi naman ikaw ang naaapektuhan. Alam niyo po, lalong-lalo na sa mga Kristiyano, these things are not acceptable. Why? Because for Christians, mga kapatid, we understand that God is merciful. And despite God is merciful, He will render judgment against things that violate the basic design of God. Anything that is contrary sa basic design ni Lord, He will put punishment on it. Can I hear an amen? Kaya mas mainam pa po that if you know someone engaged in this, straightforward, sabihin po ninyo sa kanila. Because pag natuklas, marami po kasi hindi po nila alam ang salita ng Diyos. So when you are able to present this and you provide a solution, people, we pray, will turn to the solution. And who do you think is the solution? Who do you think is the solution against sexual immorality? The Lord Jesus Christ. Can I hear an amen? I'll end with this. Alam niyo po, this is a strong portion of the preaching today. But when I was preparing this, I heard the Holy Spirit remind me na kung sino man ang nandito o nakikinig o may kakilala ka na ganito ang buhay, may pag-asa po. It doesn't mean, or ikaw dati, baka ikaw hinahunt ka pa ng konsensya mo na dati nag-engage ka sa ganyang mga sexual immoral. Or hindi man ganyan kagrabe. You engage in adultery. Di ba? May asawa ka pero nakisama ka sa iba. Hanggang ngayon, inuusig ka ng konsensya mo. Kristiyano ka na pero ganun pa rin. You still cannot move on from the mistakes that you have done before. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, if you have repented of that sin, you have acknowledged the forgiveness of Jesus, you are totally free. Ganun ka-powerful ang work ni Jesus. Do not allow anyone to condemn you. Can I hear an amen? If you have fallen, you've made a mistake, Christ is your solution. And we can see this sa buhay ng isang babae na nag-engage sa samut-saring sexual immorality pero tinanggap ng Diyos. May kakilala po ba kayong ganun? Sa Lumang Tipan, meron pong isang babae na naligtas siya dahil naniwala siya sa Diyos ng Israel. May kakilala po ba kayong ganun? Nagsisimula ang pangalan po niya sa letter R. Ayan, si Rahab, sinabi niya na po. Si Rahab. Sabi mo nga si Rahab. Ano po ang description ni Rahab? This is where we will end. Dahil sa pananampalataya, gumuho ang mga pader ng Jericho matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Verse 31, dahil sa pananampalataya, sabihin nga natin, dahil sa pananampalataya, tinulungan ni Rahab na babaeng bayaran. Sino po si Rahab? Babaeng bayaran. Prostitute, harlot. Pero dahil may pananampalataya siya na ang tunay na Diyos ay hindi ang Diyos ng Jericho, kung hindi Diyos ng Israel, ano po ginawa niya? Tinulungan niya ang mga espiya at hindi siya pinatay
kasama ng mga kababayan niyang suwail sa Diyos. Una, kasama niya yung mga suwail. Una, kasama niya yung mga pagans. Pero what did Rahab do? He believed in God. And he was, or she was, rescued. At ngayon, kasama po siya sa talata ng Biblia. Ano po ang past niya? Prostitute. Think about it. Ganyan ka-powerful ang dugo ni Jesucristo. May pag-asa sa sino mang lalapit sa ating Panginoong Hesus. Palakpakan ho natin ang ating Diyos. So again, we no longer engage on sexual immorality because it is not applicable for God's chosen nation. But if you failed before, God has forgiveness for you. You just need to repent and abandon that sinful life. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, salamat, pinatawad mo ko, pero nagpapatuloy ka pa rin dyan. That is not repentance. Ang tunay na repentance, tinalikuran mo na ang dati mong gawi at tinanggap mo ang paglilinis ng Diyos sa buhay mo. And now that you have Christ in your life, you can be restored and you are now part of His royal priesthood. Dati tayo ay kalaban ng Diyos. Ngayon ay kakampi na ka na ng Diyos. At hindi lang basta kakampi, ikaw ay bahagi ng maharlikang pari ng ating pong Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, you are part of a royal priesthood. And everyone says, Amen. Can we give the Lord a clap offering praise? Sino ang reason? Jesus Christ. Alam niyo po, it's just empowering when you talk about Jesus Christ. Grabe po. Grabe po ang power ni Lord. That's how good He is to you and to me. So as we end, Christ is the rock of elevation. He made you royal. He owns you now. He chose you. And He made you king. And everyone shouts, Amen. Can we all, hallelujah, rise up now? Thank you po, Kuya. We will sing this song to God as a declaration na wala pong ibang naglilinis sa ating pong mga kasalanan kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Regardless of the things that you have done, and right now, if you want to repent, and I encourage you to repent, you don't know what lies ahead. You don't know what lies ahead of you. Pag alis nyo dito, you don't know what will happen. So this is the day and this is the moment of salvation. Hindi mo hawak ang buhay mo. So God is giving you the opportunity today to come to Him and acknowledge the blood of Jesus Christ in your life. Let us pray. Father, we give you glory and we give you praise. Salamat, Panginoon, that you have indeed made us special. We are now part of a royal priesthood. At yun ay naging posible dahil sa dugo ng aming Panginoong Hesus. At sa aming paglapit sa iyo, Ama, sa patnubay ng Espiritu ng Diyos, tangan-tangan po namin ang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Hindi ang aming gawa, hindi ang aming ginagawa, at hindi ang aming gagawin ang dahilan, ang pundasyon ng iyong grasya. Isa lamang, si Hesukristo. And today, anyone who wants to come to you, Lord, I know that you are accepting them. You're accepting us. Because you are our God who desires to have a nation of kingly priests. And that is who we are in Christ Jesus.
Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for your grace and mercy. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Nothing can for sin atone. Hope is found in you alone. Sin and death are overcome only by your precious blood. And nothing good that I have done, no praise of mine could be enough. All my striving ends in vain, my righteousness found in your name. And only your blood has the power. There is no other found I know. Jesus, your love made a way. Lord. No other found I know can save. For my pardon is I see the Lamb of God, my victory, held defeated by your love. It is finished, you have won. Only your blood has the power. There is no other found I know. Jesus, your love made a way. No other found I know can save. Only your blood, and only your blood has the power. There is no other found I know. Jesus, your love made a way. No other found I know can save. Only your blood, come on everyone. And only your blood has the power. There is no other found I know. Jesus, your love made a way. No other found I know can save. Oh, and precious is the flow, and oh, it washes white as snow. No other found I know. Nothing but your blood. Nothing but your blood. Oh, precious is the flow. Oh, it washes white as snow. No other found I know. Nothing but your blood. Nothing but your blood. Oh, precious is the flow. Oh, it washes white as snow. No other found I know. Nothing but your blood. Nothing but your blood. And only your blood has the power. Come on, everyone. There is
the blood of Jesus. Ora basanda la mahanda la makira la dalabase. Jesus, your love made a way. No other fount I know can save. Only your blood, Lord. And only your blood has the power. There is no other fount I know. Jesus, your love made a way. No other fount I know can save. For the last time, hallelujah. And only your blood has the power. There is no other fount I know. Jesus, your love made a way. No other fount I know can save. No other fount I know can save. No other fount I know can save. Only one offering. Only one offering that has been accepted by God. And that is the offering of our Savior, Jesus Christ. Lord God, we just thank you that the reason why we can lift up our hands to you unashamed, the reason why we can worship you and serve you is not because we're good. It's not because we're obedient. The reason, Lord God, why we can offer ourselves to you is because Jesus Christ fully obeyed God. Jesus Christ fully offered His life for everyone who trusts in Him. Kaya ang tunay, Panginoon, na nakakaunawa ng grasya ninyo ay tunay, Panginoon, na nakalalapit sa iyo ng buong puso. Tunay na nakapaghahandog at nadadama, Panginoon, ang iyong kalinga. What we have, Lord God, is not a religion. What we have is a deep relationship with God. What we have, Lord God, is not a set of standards that we need to follow. What we have is a relationship with God through Jesus Christ, our wonderful Savior. At sa araw na ito, Panginoon, you have made us accepted. You made us a part of a kingdom of priests. You made us a kingly priesthood. And today, Lord, we offer what you have given to us. Unless anyone receives, they cannot give anything to you. At ngayon, Panginoon, unawa namin na ang pinakadakilang pag-ibig mo ay pinatunayan mo nang ibigay mo si Jesus sa amin. At nawa, Panginoon, sa palalang-palala ng paligid ng mundo, sa padilim na padilim ng mensahe ng paligid, manatili sa aming isip at puso ang pagpapaalala ng Espiritong Banal na kami ay bahagi ng kalupunan ng maharlikang mga pare. You have called us to be a royal priesthood. That you want, Lord God, that worship and praise be rising from your people. That our lives will be a pleasing sacrifice, holy and acceptable. When we face temptations, ipaalala nyo sa inyong mga anak na hindi worth it, Panginoon, ang mag-engage sa kasalanan. It's never worth it to engage, Panginoon, in sin. To engage, Panginoon, especially in immorality. Anything, Lord God, that is not of your basic design, we resist them. Even kagaano pa kalakas ang boses ng paligid, we will not give in. And we will stand firm. We will not defile
what God has declared to be holy. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Can everyone place their hands right now sa kanilang heart? At sabihin po ninyo mula sa inyong mga puso ang mga salitang ito. Ako, dahil kay Kristo Jesus, ay templo ng Espiritong Banal. Muli po sabihin natin, dahil kay Kristo Jesus, ako ay templo ng Espiritong Banal. Sa huling pagkakataon, dahil kay Kristo Jesus, ako ay templo ng Espiritong Banal. Lord, everyone acknowledges that as we face this week. Make your people firm, that we fall not into temptation. That your people will remain standing firm in who they are in Christ Jesus. Brother, sister, you don't need to compromise. God can give you everything that you need according to His plan and desire. You don't need to believe any lie of the world, any lie of Satan. Trust in God. The Word says, He will never put to shame anyone who believes Jesus as their precious cornerstone. Salamat, Panginoon. Favor your people this week. Lord, I declare, favor your people this week. And once again, prove yourself to be faithful towards us. We just bring back to you all glory and all praises. In Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Can I invite the kids po? Kung may mga kids po tayo, come in front. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can we all lift up our hands towards God? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance, His smiling face, and give you shalom, peace. I declare the grace of the Lord Jesus Christ, the agape, the unconditional love of our Abba Father, the fellowship, the communion of the Holy Spirit to be upon you, upon your family, biological, spiritual families. We all proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ to people around us, to cities in Metro Manila and the Philippines, and even to nations, proclaiming the soon return of our blessed Savior Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus Christ's name, amen and amen. Hallelujah. Thank you so much, kids. Before I let you go, I just heard the Holy Spirit. If you are facing any temptation right now, this is what you need to do. Do not be ashamed to call up a brother or a sister, a leader, a pastor. Be open. Do not allow yourself to be subjected to further deterioration. Reach out. You don't need to feel condemned. Sa church that we are part of, we want people to be restored. So if you are going to face any temptation, and if you need someone to talk to, please message any one of your leads, your growth group leaders. They are willing to listen, not to condemn, but to help you out. And everyone says, amen. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Even me, you can message me. Hallelujah. Pakisabi nga sa inyong katabi, we are part of God's family kingdom. We are highly favored, greatly blessed, deeply loved, all because of our King in us, the Lord Jesus Christ. And everyone shouts, amen and amen. So thank you so much for joining today. And for those who connected with us via Rock, remember, reign in life through Jesus Christ. We love you with the love of the Lord. God bless po.